Happy Saturday mga mare, and it's not so very munggo day because it's not Friday. Sabi nila, hindi daw masarap ang munggo kapag hindi Friday. No, 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 it's a scam. Hindi nga kami nakapagluto ng munggo ng Friday kasi kulang yung sahog. So, bumawi kami ngayong Sabado, kailangan matuloy yung munggo. Naghiwa na nga si tita ng mga panggisan niya, sibuyas, bawang at kamatis. Hinihiwa na rin niya yung tokwa kasi ipiprito muna niya bago i-cubes. Mas madali kasing hiwain kapag pinrito mo muna. Kasi makapal yun, di ba? Pag bumibili tayong tokwa, makapal. So, kailangan hatiin muna sa gitna para namipis siya, para mas madaling iprito, saka para dumami. Dahil Sabado ngayon, lalagyan natin ng twist ang ating munggo. Maglalagay tayo ng kalabasa. Yung unang luto natin ng munggo, walang kalabasa. Sabi ko kay tita, total may kalabasa naman sa rep. Ay lagyan na natin ng kalabasa. Siguro mas masarap yan. Yun nga lang, medyo na problema si tita sa paghihiwa. Dahil, di ba, sobrang tigas ng kalabasa. Eh, yung gamit niyang kutsilyo kasi hindi ganun katalim. So, nahirapan siya maghiwa dyan. Sabi ko, pag mahirap hiwain, ibig sabihin masarap kainin. So, talagang masarap yung hinahanap ko. Hindi ko nga pinabalatan sa kanya. Sabi ko, hiwain lang niya kasi mas masustansya daw kapag kasama yung balat. Lumalambot naman yung balat na yan kapag naluto na. Pero syempre, kailangan hugasan na mabuti. Bago niya hiniwa yan, hinugasan muna. Kasi nga isasama namin yung balat, so kailangan malinis. Kayo ba guys, natry nyo na bang magluto ng munggo na nilagyan nyo na ganyan, yung kalabasa? Na buo-buo, hindi yung usbong ng kalabasa, kundi yung laman, yung bunga ng kalabasa mismo. Kung hindi pa, itry nyo na, promise, masarap. So, yan nga po yung dahon na isasahog natin kasi wala kaming nakuha na dahon ng ampalaya. So, malunggay ang ating isasahog. Ang sinasabi nilang superfood. Bago hinimay ni tita yan, hinugasan na rin niya kasi mas mahirap hugasan kapag nahimay na, nagdidikit-dikit, dumidikit dun sa kamay niya. Kaya bago niya hinimay, hinugasan niya muna. After maluto nung tokwa na pinrito natin kanina, ginamitan ni tita ng gunting kasi mas madali daw hiwain kapag gunting yung gamit kaysa kutsilyo kasi nga marupok yung kutsilyo namin. Ayan nga po yung mga sahog, yung kalabasang hiniwa kanina, yung tinapa, yung mga panggisa natin na sibuyas, bawang at kamatis, yung malunggay, yung hipon at yung pinaghimayan ng hipon. Ngayon po ay magigisa na tayo. Nagpainit ng mantika si tita sa kawali. Una niya nilagay yung bawang and then susunod na po yung sibuyas. Kapag medyo luto-luto na yung bawang at sibuyas, susunod na natin yung kamatis. Yung kamatis kailangan lutong-luto din yan para daw. Yung parang durug-durug para mas malasa. Mas masarap daw kapag lutong-luto yung kamatis bago ihulog yung ibang sangkap. Susunod po dun sa kamatis yung tinapa na hinimay ni tita kanina. Ayan po, story time nga pala yung tinapa na yan, hindi ko na ipamigay dun sa mga pagbibigyan ko. Yan po yung binili namin sa Tagaytay nung nakaraang simba namin sa Pink Sisters. Nung naluto na yung medyo nabusa-busa na yung tinapa, naglagay si tita ng bagoong. Di ba sabi ko sa inyo nung nakaraang luto, naglalagay po siya ng bagoong para pampalasa. Mas masarap daw po kapag nilalagyan ng bagoong na pampaalat, dagdag sangkap. And then after ng bagoong, hinulog na po natin yung munggo. Yung munggong nabili ko nga pala sa Walter Mart last Saturday, parang lakitan daw siya kasi nung pinakuluan ni tita yan, nung pinalambot, nung natuyo, wala pang ilang minutes, nawala na agad yung sabaw niya. Saka tignan nyo po yung texture, talagang yung lakitan nga. After lagay yung munggo, ilalagay na po natin yung katas nung pinaghimayan ng tinapa. Yun yung magsisilbing sabaw niya para po mas malasa. After po lagay yung sabaw, haluin lang po natin yan tapos papakuluin. Yun po, then habang nagluluto kami may dumating. Ay, nandiyan na ba? Ayun nga, dumating si Tita Abet at may delivery daw siyang bigas para kay Tita Ita. Si Tita Abet po yung kapatid ni Tita Ita at kapatid ni Mother. Ayan po, nung kumulo na, nilagyan na niya ng asin and then dinagdagan pa niya ng sabaw. Hindi ko lang na video kanina kasi medyo lumapot siya nung tinanggalan ng nung tinanggal yung takip kanina pag open namin. Medyo malapot kaya dinagdagan niya ng sabaw. And then next natin ilalagay yung kalabasa na hiniwa niya kanina para mapalambot siya kasi medyo matigas yung kalabasa. So yun muna ilalagay natin and tatakpan ulit. After 2 to 3 minutes nga, ayan po kumukulo na. At luto na nga po ang ating kalabasa. Ang susunod po natin ilalagay ay yung tokwa na hiniwa-hiwa niya kanina. Yan yung pinrito muna bago po niya hiniwa para hindi madurog at madaling hiwain.
Naglagay ulit siya ng konting sabaw and then ang susunod pong nilagay ay yung malunggay na hinimay niya kanina. Kaya dagdag siya ng dagdag ng sabaw kasi nga po yung munggong nabili ko lagkitan. Madali pong matuyo, madaling magsipsip ng ng sabaw, kaya dagdag siya ng dagdag. And then after po nung malunggay, nilagay na po niya yung chicharon. Yung chicharon ng The Boys. Ayan, almost luto na po yan. Kaya chicharon na yung last na ilalagay niya na sahog. And then after po lagay yung chicharon, ilalagay na po natin yung bida sa kusina, ang magic sarap. Para po makompleto na ang lasa ng ating ginisang munggo, lagyan natin ng magic sarap. After natin lagay yung huling pampalasang sangkap, which is magic sarap nga, halu-haluin lang daw at pakuluin ng bahagya. Another 1 to 2 minutes at tapos na po ang ating pag-iintay. Luto na po ang ating munggo. Ang bango na amoy ko na. Nakakadagdag bango yung bagoong na pinangsahog niya kanina. So kinuha ko na nga po yung ating magic mangkok para po kunin na ang ating parte. Luto na po ang ating munggo. Ayan po, nagsasali na si tita ng aming ulam para dun sa taas. At yung matitira, yung ulam po nila dito sa baba. Ulam nila mother. Ayan, ang bango. Sarap kumain. Wala pa yung kapartner niyang prito. Parang gusto ko nang kumain. Thank you po sa nagluto at palaging nagluluto kay tita. Thank you. Very, very, very big. Sino nagsasabi na hindi masarap ang munggo pag hindi Friday? Tignan nyo naman ang itsura niya. After nga pong maluto ng munggo, kinuha na niya yung kapartner. Yung galunggong. Magpiprito po siya ng galunggong para partner po ng munggo na ulam natin. Palaging ganun dito sa bahay kapag gulay yung niluluto. May kapartner siyang prito. Mas madalas nga isda yung piniprito. Pero minsan naman pork. Pero mas madalas talaga isda kasi nga mga senior yung kasama natin Yung mga anak ko naman sa kanya ibang bata dito kumakain din naman ng fish, basta prito. Lalo nga akong natakam nung naamoy ko yung prito. Kung kanina munggo lang, naamoy ko yung pinipritong galunggong. So gusto ko na kumain. Kaya naman nang maluto yung 3 pirasong unang salang, binigay na niya sa akin at kumain na daw kami. Meron daw akong bisitang dumating. Umuwi pala ulit si Jay kasi nga meron siyang kailangan dalhin na naiwan niya nung nakaraan. Hindi kaya na-miss mo lang ako? Sana all. So this time, makakasama po siya sa video. Hindi niya alam na nakatutok sa kanya yung camera. Kain tayo mga mare. Yun lamang po for today's video. Thank you Lord sa lahat ng blessings. Bye-bye.